For today's video, gagawa tayo ng RCA jack. Ayan, RCA to XLR. Ayan. Ito yung nabili natin sa online na XLR. Ayan. Kailangan natin ng XLR dahil bumili din ako ng mixer kasi sa online. Kailangan niya ng XLR. Kaya bumili lang ako ng ganitong mga connector kaysa bibili pa tayo ng pinyarina. Kung DIY na lang tayo, maya bumili ako ng mga connector. XLR o male XLR ang gagamitin ko rito to RCA jack. Ayan. Dito sa may XLR na to, meron tong mga numbering na 1, 2, 3. Yan. Dito sa may gilid, meron siya nakalagay na mga number. Yung number 2, yun yung pinaka-hot niya or yun yung pinaka live wire ng ating connector. Ayan. Sa number 2, doon tayo magkatap ng pinaka-hot wire o yung pinaka live ng ating connector. Ayan. Ito mga gagamitin ko nga pala rito, itong jack na to, galing to sa microphone, nasira. Ayan. Ayan. Ito yung gagamitin ko dito, pinaka-connector niya. Ayan. Check ko muna rito kung may putol yung ating cord ng mic para hindi na tayo mahirapan. Once kasi na may kabit natin to tapos meron palang putol, sayang lang yung effort natin. Kaya testerin muna natin kung asan yung may connection dito o wala bang putol sa loob na to. Ayan. Ito yung pinaka-shield niya o yung pinaka-ground niya. Ayan, nakakonect siya sa may ground. Ayan, yung blue at saka yung pinaka-ground niya, yun yung pagsasamahin natin to. Ayan. Tapos itong pinaka-dulo niya sa tip ng ating PL jack na yan, tsaka yung pinaka-hot o yung red wire, siya yung may connection. Ayan. Tsaka yung dalawa pagkasamahin natin para dito sa may ground. Ayan. Kaya hindi siya magdikit kapag nilagay natin para wala tayong maging problema. Ito yung number 2. Tsaka itong dalawang to, ito yung magkasama. Yung ground niya, yung 1 and 3 magkasama siya. Yan, balatan lang natin, tsaka natin hinangin. Bago nga ito nilagay yung ayan, huwag natin kalilimutan ilagay muna itong mga accessory ng ating RCA jack para wala na tayong maging problema. Once kasi na nakalimutan natin itong ilagay at nahinang na natin, hindi natin mailalagay ito. Dahil hindi siya kakasya doon sa may dadaanan niya. Kaya importante na huwag natin kalimutan na ilagay muna to bago tayo maghinang. Ayan, check natin kung may connection na to. Gumamit ako dito ng alligator clip para mas mabilis nating matrace kung mayroon siyang connection o walang grounded sa ginawa natin. PL to RCA nga pala to. XLR. Ayan. Ayan. Matas nyo, mayroon siyang connection pero sa ground niya is wala siyang connection. Ayan yung ground niya. Ayan. Yung 1 and 3 may connection siya. Ayan. Pero yung 2 wala siyang connection. Ganun yung tamang process niya kasi once may connection yung 2 sa 3 mas sabihin merong grounded. Kaya dapat wala siyang ground. O walang connection yung dalawa na yon, yung 2 and 3 o yung 2 and 1, dapat wala siyang connection. Meron lang connection is 1 and 3. Ito yung connection na lalagay ko sa wireless mic tsaka 2 mixer. Ayan. Yan ang gagamitin ko dyan sa mixer ko tsaka sa may wireless na microphone. Ayan. After wiring, check ko muna to kung meron siyang connection talaga o wala talagang naging grounded sa pagkakagawa ko. Yan, ito yung ground. Ayan, kung mapasin nyo yan, sa malilabas lang siya pero mayroon siyang connection. Sa 1 and 3, may connection siya. Pero sa 2, at saka siya may hot. Sa tip ng ating PL, mayroon siyang connection. At dito naman gagawa naman tayo dito ng
XLR to RCA jack. Ito, gamit pa rin itong ating microphone wire. Ayan. Babalitan lang natin itong isang part. Ayan, kung papasin nyo rito, meron siyang ground. Balit 2 wire lang to. Ayan, balitan lang din natin itong pinaka-gitna niya. Ayan. Yan, pag nabalatan natin to, bago ko siya ilagay sa may ating gagawing connection, check ko muna kung may connection siya. Baka mamaya magawa natin, mayari natin gawin, may putol pala sa gitna o wala siyang connection, sayang lang din yung effort natin. Kaya bago ko siya gawin, chinecheck ko mo siyang tester kung meron siyang connection o may continuity siya. Yan, ito yung XLR natin, tsaka yung RCA connection naman ang gagawin naman natin dito. At ito nga ang ito ng RCA natin, inuuna na nga natin itong ilagay. Yung gitna na to, connection na to sa may 2 pa rin sa para sa ating XLR. Yan. Yan, higpitan lang natin ito mabuti sa pinaka-ground niya. Ito rin kasi magsisilbing lock niya para hindi matanggal. Make sure nga din pala sa RCA na ilagay na muna natin yung mga shelves niya o yung mga takip niya. Yan, kasi pag hindi natin siya nilagay, mahirapan din na natin siya masusuot. Pero dahil nga ito magkabilang walang laman, kaya doon ko muna siya pinadaan doon sa kabilang dulo. Pero basta mayroon ng connection doon, kailangan ilagay na natin. Tulad itong pinaka XLR natin, ayan. Ilagay na natin yan. Huwag nating kalilimutan na hindi ilagay yan dahil mahirapan na tayong ilagay yon o babaklasin ulit natin yan para mailagay lang yun. Ito na nga, tinanggal ko na nga rito yung connection na. Yung number 2 niya, doon natin ikakabit yung pinaka hot o yung gitna ng ating RCA. Ayan. Magkakonect yung number 2 at saka yung gitna ng ating RCA. Ayan. Tapos yung ground niya, nakakonect naman sa 1 and 3. Yun, dahil yung 1 and 3 is grounded yon o nakashort yon. Yun naman ang magkasama na nakakonect naman sa may ground ng ating RCA. Yung ganun ang connection niya. Ayan, magkasama yung 1 and 3. 1 and 3 magkasama, 2 nakahiwalay, yun ang nakakonect. Doon naman sa positive RCA natin. Ganun naman ang sistema naman yan o ganun naman ang wiring naman ng ating XLR to RCA. Yan, bago ko nga ito ilagay yung 1 and 3, tinitape ko muna mabuti o sinisecure ko na matakpan mabuti yung ating hot o yung ating number 2. Yan, hindi pwede itong sumayad sa number 1 or sa number 3. Yan, para hindi siya mag-grounded tsaka hindi pumangit yung tunog ng ating isasaksak dyan. Yan. Yan, ganun lang guys yung pagkabit natin ng ating XLR to RCA jack tsaka PL to XLR. Yan. Yan, meron na tayong XLR to RCA jack. Yan. Ganun lang guys and thanks for watching.